Hi guys! Welcome back to my channel. Alright, marami po sa inyo ang gusto pong pumasok sa stock market. Pati po mga personal friends ko nagtatanong din po, ano ba yung stock market na yan? Kaya ito po, gumawa na po tayo ng introduction for beginners. Stock Investing 101. Stay tuned, pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan, Stock Investing 101 for beginners ang topic po natin. Start na po tayo agad, no? So sa mga gustong mag-invest sa stock, no? Ang tanong po kasi paano mag-umpisa, no? Ano yung mga unang mga concepts na kailangan po nating pag-aralan? Yun ang topic po natin ngayon, no? Pero bago po ang lahat, mag-usap po muna tayo about business. Okay, business. Bakit, no? Marami po kasi sa atin no, nangangarap magkaroon ng sarili pong negosyo or business. Kasi po, kaya natin ito pangarap, marami po sa atin ito ang pangarap. Siyempre, wala pong yumayaman sa pagiging empleyado. Yan po ang kasabihan ng matatanda. Wala pong yumayaman sa pagiging empleyado. Kaya talagang marami po sa atin nangangarap po talaga magkaroon ng negosyo, no? And pag gumawa po tayo ng sarili nating business o nagtayo tayo ng sariling business, ang tawag po doon ay asset creation. Gumawa ka ng asset, no? Kasi nagtayo ka ng business, gumawa ka ng asset. Kasi sa mundo po ng investing, pag sinabi pong asset, no? Hindi po yung asset yung nasasangla mo sa sa pawn shop. Hindi po 'yun ang asset. Pag sinabi pong asset po sa mundo ng investing, this is something that gives you cash flow. So ang negosyo isang isang vehicle, isang instrument na binibigyan ka po ng cash flow, binibigyan ka ng kita, parang gano'n po, no? Ayan, yan. Kaya natawag pong asset ang stock investing or business, no? Okay, so ang business, kumikita, asset siya kasi binibigyan ka ng cash flow by way of its profits and income, no? Okay, so business is the best tool, no? Para yumaman tayo, no? Kaya lang, ang problema po sa negosyo, pag tayo po tayo ng negosyo, ang hirap-hirap pong magtayo ng negosyo. Ang dami pong kailangan na skill. Lalo na kung mag-isa ka pala, nag-uumpisa ka pala, ang dami pong skill na kailangan. Kailangan marunong ka mag-marketing, mag-leadership, marunong ka kung anong klaseng negosyo papasukin, marunong ka magluto, marunong ka makisama, marunong ka makipag-usap sa kliyente, ang dami mong kailangan matutunan. Ay grabe, pati logistic, pati kung ano-anong dahil pag-aaralan. Ang hirap-hirap po, no? And super time consuming po ito. Okay, ito. So usually po, ang isang alternative kung hindi mo kaya mag-start ng business, no, o kaya kulang ka talaga sa kumpiyansa o sa tingin mo hindi ka gifted na pasukin mo yung business at hindi kaya ng time mo or whatever reason, no, what if sumakay ka na lang sa existing na business at ipasok mo na lang yung pera mo? Ibig pong sabihin, what if bumili ka na lang ng portion ng business, bumili ka na lang ng negosyo? Ayun, ang tawag po nun ay buying an asset. Instead na mag-create ka ng asset, bumili ka na lang ng asset, bumili ka na lang ng existing na business. Alright, so ang business po na operating na with existing management team and working na yung business na gumagana na talaga siya, no? Sasali ka na lang sa negosyo na yan. Sasali ka na lang, no? And usually po, yung mga malalaking companies mo na yan, no, ay dinidivide po nila ang ownership na kanilang company into tiny pieces. Kinachop-chop ang ownership, no? Marami pong may-ari ng mga malalaking kumpanya po sa Pilipinas, no? Kinachop-chop nila yung ownership na yan into tiny pieces, no, of papers or ownership, no? Ayan. So, para po kasi tayong mga public, we can buy or sell ownership in these companies in the open market. Pwede tayong bumili ng ownership, no, sa mga companies ito. Pwede tayong makisali sa mga malalaking kumpanya po na ito, no. Halimbawa po, si Jollibee, no, chinap-chop mo si Jollibee into 1.12 billion tiny pieces of ownership, no. 1.12 billion shares, no. Hinati-hati si Jollibee into 1.12 billion pieces of ownership. Bakit ganun karami? Ba't ganun karami ang pagkakahati nito? Ba't hindi lang 5 tao ang may-ari nito? Bakit ganun karami? Bakit 1.12 billion pieces of ownership ang chinap-chop si Jollibee? Kasi po si Jollibee po is worth 235 billion pesos. Ang laki-laki pong kumpanya po niyan. Kung hinati mo po sa 5 lang po yan, sa 5 pieces of ownership lang po yan, may ilang bilyon bago ka makabili po nito. Kailangan may 60 billion ka bago ka makabili ng isang ownership.
isang unit of ownership kay Jollibee. Kaya hindi po pwede. Kailangan mo po siyang hatiin na mas manipis pa para ma-afford po nating public. Tayong mga publiko, ma-afford po natin. Kaya si Jollibee, dinivide siya into 1.15 billion. So itong 235 billion pesos na to, no? Ang isang shares na lang po niya is around 200 pesos. Ayun, 200 plus na lang. Pwede na natin bilhin. Afford na po natin, no? Okay, kahit pobre lang po tayo, no? So common stock represents ownership in a company and is a type of equity security. When you own common stock in a company, you become a shareholder. Nagiging may-ari ka. Nagiging part owner ka pag bumili ka ng ownership sa isang publicly listed company, no? May claim ka sa portion ng asset ng company at saka sa kinikita ng company kasi part owner ka na po, no? At yun ang number 1 lesson na ituturo ko po sa inyo. 10 po itong i-discuss natin. Buying stocks is buying a small piece of ownership of a listed company. Napaka-importante pong concept na to na maintindihan po ninyo na bumibili po kayo ng negosyo. Hindi po kayo tumitingin sa chart. Bumibili po kayo ng negosyo. Hindi po kayo bumibili ng tuldok sa isang chart na gumaganon. Negosyo po ang binibili po ninyo pag bumili kayo ng stock. Lesson number 1. Number 2 naman po, kailangan mo ng broker account para makapag-participate ka, no, sa stock market, no? Magbubukas ka ng broker account, ayun, no, para makasali ka. Hindi ba pwede na wala kang broker account? Hindi ka makakasali, no? Okay. So, magbubukas ka lang ng account sa isang broker, no? Ito yung ilang sa mga broker na ginagamit ko po, no? Sa ngayon, 3 pa lang ang ginagamit ko. Si First Metrosec, si BPI Trade, at si Call Financial, no? First Metrosec is backed by Metrobank, no? BPI Trade, backed by BPI, no? Call Financial, isang sikat din po na broker. So magbubukas ka na ng account and then maglalagay ka ng pera doon sa account mo. Maglalagay ka ng pera, magde-deposit ka. And then pag nakapag-deposit ka na, na-acknowledge na nung broker mo na nakapasok na yung pera mo, may buying power ka na sa account mo. Pwede ka nang bumili ng stock, pwede ka nang bumili ng ownership doon sa mga malalaking company na nagustuhan mo. Alright, ayan, no? Then you can start buying na po. Ayan, number 3 na po tayo, no? Number 3 na po tayo. Ito po yung pinaka nahihirapan po ang maraming tao na maintindihan sa stock market. Ang akala po kasi ng mga tao, meron pong institution na nagseset ng price kung magkano isang kumpanya. Wala pong nagseset ng price kung magkano ang isang company. No single institution determines the price of a stock. Wala pong ganyan. Wala pong nagsasabi kung magkano si Jollibee, magkano si SMP, si SM, magkano si URC, magkano yung mga kumpanya na yan. Wala po, San Miguel, wala po nagsasabi kung magkano po yan. Ganito po iyan. No, wala po nagsiset. Paano na discover yung price, no? Para po itong palengke. Kaya nga po tinawag na market, eh. Kaya tinawag ni stock market. Parang palengke po ito. Nagtatawaran po tayong lahat. Nagtatawaran po tayo, no? Merong buyers and merong sellers, no? So, tayo pong lahat na may account sa mga brokers po, tayo po ang nagseset ng price, no? Yung collective actions po nating lahat, yan ang nagseset ng price ng stock sa market. Okay, naguguluhan na po kayo. Sa paanong paraan, no? Parang palengke nga po. Some of us na nasa harap ng screen natin na gusto natin bumili, no? Gusto natin mag-participate sa stock market. Sometimes gusto natin bumili. Halimbawa, ngayon gusto mong bumili ng Jollibee. Sometimes gusto mong magbenta. Halimbawa, meron ka ng Jollibee. Meron ka ng 100 shares ng Jollibee and then after 6 months, kailangan mo na ng pera. Meron kang emergency or magve-vacation ka, pwede mo ring ibenta yung ownership na yun. So, sa iba't ibang panahon, no, iba't ibang tao na nagpa-participate sa market, some people wants to sell and some people want to buy. At pag nagkasundo po ng presyo ang buyer at ang seller, boom, pasok po ang transaction. Ayun, doon na po nagkakasundo sa presyo. Ayan, no? So halimbawa lang, example lang po, no? Gusto mong bumili ng 100 shares of Jollibee for 220 pesos. So ginamit mo yung account mo sa broker mo, pinindot mong ganon. 100 shares, 220 pesos, pinindot mong ganon. Ayun. And then sa kabilang screen, no, sa ibang lugar, no, sa ibang lugar, halimbawa sa Quezon City, may isang user din doon, no, gusto naman niya magbenta ng 100 shares ni Jollibee for 220 pesos. Nag-match ang presyo ninyo, nagkasundo kayo sa presyo. Ayun, boom, pasok ang transaction ninyo. Ang mangyayari po niyan, since nag-match na po kayo, yung market na po magmamatch sa inyong dalawa, pasok. So, ikaw na gusto mong bumili,
mapupunta na sa'yo yung 100 shares na Jollibee na galing sa seller at yung pera mo naman mapupunta dun sa seller. Magpapalitan kayo kasi nag-match ang gusto po ninyo. No? Gusto niya ibenta yung 100 shares niya for 220. Ikaw naman gusto mong bumili for 220. Ayun. And of course, parehas po kayo, buyer and seller, magbabayad po kayo ng tax and broker fees. Pero sa Pilipinas, konti lang naman po yan. At i-reduce pa po nila no, by end of this year or next year. Mukhang ibababa pa po yung mga taxes po na yan. No? At minimal lang naman po yan. No? Okay, magbabayad po ng tax. Hindi po kayo makakaligtas kay BIR. Ayan. Number 4 na po tayo. There are 2 ways to earn sa stock market. Number 1 is by way of capital appreciation and number 2 is through dividends. So dalawang way po para kumita tayo sa stock market. Ayan, no? So, ganito po kasi, no? Explain ko po para maintindihan po ninyo yung capital appreciation, no? Pag bumili ka ng business, no? Saan ka interested? Halimbawa, bibili mo yung sari-sari store sa kanto ninyo. Gusto mong bilhin, may pera ka, gusto mong bilhin. Saan ka talaga interested pag bibili mo yung negosyo? Interested ka sa kinikita ng negosyo. Wala na pong iba. Yung kita, yun talaga ang habol mo po dyan, no? So, kapag ang isang company ay earns more, malaki ang kinikita niya, at lumalaki pa yung kita niya taon-taon, nakikita mo, mas desirable po ito. Mas gusto ng tao po ang ganito mga kumpanya na palaki ang kita. Okay, no? A company naman po na paliit ang kita, hindi po desirable po iyan. No? So pag yung binili mong stock, bumili ka ng stock, halimbawa Jollibee, no? Lumaki yung kita niya sa future, mas nagiging desirable at nagiging mas desirable po siya. So in the future po, mas maraming taong gustong bumili niyan, mas magbibid sila na mas malaking halaga para kay Jollibee po na stock na iyan. So halimbawa, nabili mo, no, si Jollibee, no, at 220 today, nabili mo today at 220 pesos, no? 220 pesos. After 5 years ay talagang bumulusok, kumita si Jollibee, no? At after 5 years, maaari, no? Example lang naman po, no? Ay mas gusto ng tao na si Jollibee, nagbid sila na gusto nilang bilhin at 400 pesos. At binenta mo nga at 400 pesos, no? So nabili mo ng 220, nabenta mo ng 400, kumita ka ng 180 pesos. Yun ang tinatawag na capital appreciation. Kumita ka kasi nag-appreciate, lumaki ang halaga ng ownership mo doon sa negosyo na nabili mo. Maliwanag po ba? Ayun lang po ang capital appreciation, no? Yan ang capital appreciation. Tumaas ang value na invested mo, no? At pag binenta mo, boom! Panalo ka. Alright. At ito pa po. Pupunta na tayo sa dividends, ha? So, behind a company, nakakalimutan ng marami kasi pag nag-stock market, eh. Akala ng mga tao kasi yung stock market, yung ganun-ganun lang, yung chart na ganun. Hindi po. Business po yan. At dahil business po, ang isang company na ito nasa stock po na ito, kumikita po yan. At pag kumikita po yan, no, marami po sa mga kumpanya po na yan, yung portion ng kinita po nila, pinamimigay po nila sa mga may-ari. At since owner ka na rin po ng company po na yan, entitled ka sa kita. Entitled ka. So namimigay po yan ng profits, no, sa mga shareholder. Ang tawag po doon pag namigay sila ng profits ay dividends. Yun ang tawag po no. May mga company po no na minsan once a year, minsan twice a year, minsan 4 times a year nagbibigay sila ng dividends. Although konti-konti lang naman po yan, pero laman tiyan din po yan. No? Halimbawa lang po, no? Example lang po ito. Actually, hindi ganito ka-generous si Jollibee, pero example lang po. Sample lang naman, usapan lang naman to eh. Binili mo si Jollibee at 220 pesos, and then halimbawa, no, this year binigyan kanya ng 10 pesos o share mo sa profits ng company. Ayun, 10 pesos per share. Yun ang tinatawag na dividend, no? Nakakakuha ka ng pera, share mo sa kinita ng company. Alright. Ayan, no? Number 5 na po tayo. The price of a stock fluctuates heavily. Nagfa-fluctuate po ang presyo ng stock sa stock market. Kasi po, bakit nagfa-fluctuate ang presyo ng stock, no? Ang mundo po kasi, hindi po predictable ang mundo. Minsan may calamity, minsan may bagyo, may ganyan, may gera. Wala, hindi mo may iwasan po, hindi mo mape-predict po yan. Kailan may bagyo, kailan may earthquake, kailan may tsunami, kailan may ganyan, kailan may ganon.
Okay, ang dami pong pwedeng mangyari. Minsan may mai-elect, hindi yung gusto ng tao na presidente, hindi po talaga predictable at maging yan negosyo, no? Hindi naman po laging maganda po yan. May ups and down ang mga negosyo, no? So based sa nangyayari sa mundo at based sa nangyayari sa individual business, no? People becomes either optimistic or pessimistic about a stock or a company. Halimbawa nung nag-lockdown, nagsarahan lahat ng establishment, 'di ba, noong 2020 nung lockdown. Mga restaurant, anong kikitain ng restaurant? Patay ang kita ng mga restaurant po noon, no? So, naging pessimistic po ang mga tao, no? So, pag optimistic ang mga tao, tumataas po ang presyo ng isang stock, no? At ang kabaliktaran po, katulad ng sinabi ko ng pandemic, kapag pessimistic naman ang mga tao, bumabagsak ang presyo ng stock sa stock market. So bakit tumataas pag optimistic? Kasi pag ang market po, ang mga participant ay optimistic, tayong mga tao ay optimistic sa stock market, of course gusto natin bumili. At pag gusto mong bumili, tumataas ang buying pressure, nagbibid ka pataas ng pataas, tumataas po ang presyo ng prices sa stock market, no? Ayun. Ano lang po yan, no? Supply and demand. Tumataas po kasi ang demand, kaya tumataas po ang presyo. Demand po, gusto mo bumili, demand po yun, no? Pag pessimistic naman po tayo, ang mga tao gustong ibenta stock nila. Ayaw ko na dyan, ayaw ko na. Palugi, ayaw ko. Sa sama ng balita, ayaw ko. Benta. So, tumataas po ang supply. So, bumabagsak po ang presyo ng stock sa stock market. Kaya po, napaka-unpredictable po talaga na nangyayari po sa stock market, yung presyo po talaga, no? Yun. So pag pinasok mo ang mundo ng stock investing, guys, dapat handa ang sikmura mo sa price fluctuation. Kung mahina po ang sikmura mo sa price fluctuation, baka hindi po ito bagay po sa inyo. Okay. Number 6 naman po, stock investing can be very, very, very rewarding. Ayun. Most of the time, marami pong market-based na investment, no? Kung ano-anong pwede nating pag-investan, no? In the market, no? Ang stock po ay isa sa pinakamaganda magbigay po talaga ng kita. Ang stock po talaga isa sa pinakamaganda po talaga na nagbibigay ng kita po sa atin, no? Yun nga lang, mahirap po talagang sikmurain ng stock investing dahil marami po talagang tao hindi nila matanggap yung fluctuation, no? Hindi nila talagang kayang dibdibin, sikmurain, no? Pero sa mga taong kaya po sikmurain po to, it can be very, very rewarding if alam mo pong pumasok sa stock market and you know how to do it right. Alright. Number 7 po, sobrang halaga po nito, guys. Ito yung hindi ginagawa ng maraming tao. Educate yourself first before participating in the stock market. Mag-aaral ka muna. Ito po ang pinaka-biggest mistake ng maraming tao. Nagkati ako. Ito ba ang sinasabi? Pag sinasabi ko sa channel ko mga mistake, ako po una nakagawa po niyan. So kaya kinukwento ko po sa inyo, ayaw ko na rin po kayo magkamali, no? Ang malaking mistake po, nag-i-invest muna bago mag-aral. Ay nako, GG ka dyan, talo ka dyan, yari ka dyan, no? O bibigyan ko kayo ng example. Subukan mo kaya yung kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo may appendicitis. Subukan mo kaya ikaw mag-opera. Operahan mo yung kapitbahay mo na may appendicitis. Tapos hindi ka pa nag-aaral ng medicine. Next year ka pa mag-aaral ng medicine. Operahan mo ngayon. Yung bito ka lang kapitbahay mo na may appendicitis. Sigurado, tigok yung kapitbahay mo. Tigok po yan. Kasi hindi ka nag-aral eh. Tapos winakwak mo yung sikmura niya. Ay, patay po yan. Patay. Sigurado. Ganon din po sa stocks. Kapag ikaw po, tinira mo kagad yan, pinasok mo kagad, hindi ka nag-aral, tigok din ang pera mo dyan. Yari ka dyan. Patay ka po talaga dyan. No? Alright. Yan. So, ang masasabi ko lang po, give yourself at least 6 months to 1 year, no? Aral ka ng aral, no? Huwag ka muna magpasok ng warehouse. 6 months to 1 year. Observe, study. Study ka na study, no? Bago mo umpisahan ng yung stock investing journey, no? Tip lang naman po ako. Ito talagang actually parang kulang pa kayo 1 year, no? Pero pwede na po yan kasi alam ko atat na po kayo, ataters na po kayo lahat, no? Okay, number 8 na po tayo. Marami pong noise sa stock market.
Ang dami pong noise, napaka-noisy. Binobombard ang tenga mo ng kung ano-anong information po. Kasi po pera ang pinag-uusapan sa stock market. Ang laking pera po, ang laking industry po nito. Kaya po dapat mag-ingat po kayo kasi marami pong legit at fake institution na kung ano-ano ang finifeed sa utak po ninyo na puro kalokohan minsan, no? Ang job po natin, no, bilang investor is to maximize our earnings potential. Pero marami po talaga dyan, no, na gusto makakat do sa pera na ipupuhunan mo. Or doon sa kikitain mo, gusto nila may cut sila dyan. Both legal and illegal institution, marami po yan. Ay, ganyan po talaga ang mundo po. Kasi pera po ito no? Pera po talaga ito, no? So maraming kalokohan ang base sa half truths, no? Kaya kailangan po talaga i-educate natin ang ating sarili para hindi po tayo mabiktima. Number 9 na po tayo. Stock investing choices are personal decision. Personal decision po ito, guys. Stock investing is not about getting the highest profits possible. It's about choosing a style na super comfortable sa'yo at i-execute mo ang investing style po na ito. Very, very critical po ito. Huwag po kayong mangongopya sa ginagawa ng kaibigan ninyo, ng kapitbahay ninyo, ng YouTuber na kung sino mang Poncio Pilato nakakilala nyo o narinig nyo sa broker. Huwag po ninyong basta-basta kokopyahin ang mga ini-investan po nilang company. Personal choice po ito. Kayo po ang mamimili saan po kayo komportable. Napakarami pong style, napakarami pong way kung paano kayo mag-invest sa stock market. Mamili ka. Ano ang tama na para sa'yo at ikaw ang mamili ng stock na gusto mo. Personal choice po yan. Huwag kang mangongopya. Hindi po ito exam sa school na pwede kang kumopya. Okay, hindi po ganun po yan, no? Kailangan po mahanap po ninyo kung saan ka komportable, no? Hanapin mo yung preference mo talaga at stick to that. Marami nga po sa mga viewers po natin are into dividend investing. Yun po kasi ang comfortable sa kanila. Yun ang sundan mo. Kung anong sinasabi ng puso mo, gawin mo. Alright? Number 10 po at pinaka-importante po sa lahat, you can lose a lot of money in the stock market. Totoo po yan. Stock market is a double-edged sword. Parang espada yan, no? Kabilaan ang talim niyan. In one end, pwede kang kumita ng malaki. On the other end, pwede ka po malugi ng malaki. Ayan. Pero hindi po sugal ang stock market if you invest intelligently. Kaya po ang sinisigaw lagi ng channel po natin, mag-aral po tayo at mag-aral. At yun lang po ang ating short introduction sa stock market para sa mga beginner po dyan. Hindi po ako professional analyst at hindi rin po ako financial advisor. Habi lang po ni Kuya John po ito. Kaya do your own research lagi before you start your investing journeys. Like, subscribe, share, notification bell. Mag-comment lang po kayo. Sorry po guys, ang tagal ko nawala. Actually po, dumaan ng birthday ko. Tsaka kinasal po ako. Sobrang busy. Ang hirap po pala ng kinakasal. Ang daming ginagawa. Well anyway, salamat po sa inyong lahat. God bless. Happy investing. Bye-bye.